May CCTV daw. Iyan ang chismis na kumalat sa buong Pilipinas noong 2004 at nagdikit sa pangalan ni Lucy Torres Gomez sa loob ng maraming taon. Habang ang ilan ay naniwala, ang iba naman ay nagsabing isa lamang itong planadong paninira para sirain ang karera sa politika ng kanyang asawa na si Richard Gomez. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang mga kontrobersya. Mula sa klepto issue hanggang sa demolition issue sa Ormoc at banggaan kay Kerwin Espinosa, ito ang buong kwento. Bago pa man siya sumikat sa telebisyon, lumaki si Lucy Torres sa Ormoc City, Leyte. Nagmula siya sa isang kilalang pamilya sa kanilang lalawigan. Ang kanyang mga magulang ay sina Manuel Torres Jr. at Julie Martinez. Madalas ilarawan ang kanilang pamilya bilang kabilang sa mga tradisyonal at may kayang pamilya sa Leyte. Dito rin siya nag-aral bago lumipat sa Cebu para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Noong 1993, sumikat si Lucy Torres matapos mapili sa isang Lux shampoo commercial kung saan niya nakilala si Richard Gomez. Nauwi ang kanilang tambalan sa pag-iibigan at ikinasal sila noong 1998. Bagamat hindi naging aktibong artista, naging matagumpay si Lucy bilang TV host ng mga programang tulad ng The Sweet Life at Shall We Dance at nakilala rin bilang isa sa mga pinakasikat na celebrity endorsers ng kanyang panahon. Tahimik ang kanyang showbiz career. Wala siyang naging malalaking iskandalo sa industriya hanggang noong 2004 nang pumutok ang isa sa pinakamatagal na urban legends sa Philippine showbiz. Ito ang tinaguriang klepto issue. Nagsimula ang lahat sa isang blind item na lumabas noong 2004. Hindi direktang pinangalanan ng babae, ngunit inilarawan ito bilang asawa ng isang sikat na aktor at mula sa isang kilalang hasyenderong pamilya. Dahil sa paglalarawang iyon, marami ang agad na naghinalang si Lucy Torres ang tinutukoy. Pagkatapos lumabas ang blind item, mabilis itong kumalat sa pamamagitan ng text messages. Noon ay wala pang Facebook o TikTok kaya SMS ang pangunahing paraan ng pagpapakalat ng tsismis. Habang lumalala ang usapan, mas dumami ang mga detalyeng idinagdag ng mga nagpapakalat ng kwento. Ayon sa iba't ibang bersyon ng tsismis, nahuli raw si Lucy sa Rustan's department store habang inilalagay umano sa kanyang bag ang mga mamahaling imported perfumes. Sa ibang bersyon naman ay crystal figurines, cosmetics, designer accessories at iba pang maliliit na luxury items ang sinasabing kinuha niya. Wala sa mga kwentong ito ang nagkapareho ng detalye, ngunit lalo pang naging kontrobersyal ang mga sinasabing eksena matapos umano siyang mahuli. May kumalat na kwento na kapag tinatawagan daw si Richard Gomez ng management ng mall, ang sagot umano nito ay, "Shoplifting? Again?" May nagsabi ring si Richard na raw mismo ang nagbabayad ng doble o triple ng halaga ng mga gamit upang hindi na umano magkaroon ng iskandalo. May isa pang bersyon na nagsasabing kumuha raw siya ng isang lihim na security guard na susunod kay Lucy tuwing namimili upang agad bayaran ang anumang gamit na mailalagay umano nito sa kanyang bag. May nagsabi ring pinahinto raw si Lucy ng security personnel at pinabuksan ang kanyang handbag. May isa pang kwento na regular daw siyang nagpapagamot sa psychiatrist dahil umano sa kleptomania. Ngunit sa lahat ng ito, walang nailabas na dokumento, police report, affidavit o kahit anong opisyal na record. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naniwala ang maraming tao noon ay ang chismis na mayroon daw CCTV footage. May mga text messages pang nagsasabing may ilang kilalang mamamahayag ang nakapanood na umano ng surveillance video. Ngunit nang hamunin ni Lucy at Richard ang mga nagpapakalat ng chismis na ilabas ang video, walang CCTV ang naipakita. Walang lumabas na recording, walang larawan, walang ebidensya. Kalaunan ay naglabas mismo ang pamunuan ng Rustans ng opisyal na pahayag na nagsasabing walang katotohanan ang chismis. Ayon sa kanila, walang shoplifting incident na kinasangkutan ni Lucy Torres Gomez at isa siyang customer of good standing. Kalaunan pa nga ay naging endorser din siya ng Rustans, na lalo pang ginamit ng kanyang kampo bilang patunay na walang katotohanan ang mga aligasyon. Ayon kina Lucy, Richard at sa kanilang dating manager na si Douglas Quijano, naniniwala silang bahagi lamang ito ng political demolition laban kay Richard Gomez na nooy naghahanda ng pumasok sa politika. Noong 2010 naman ay tuluyan nang pumasok si Lucy sa politika matapos madiskwalipika si Richard Gomez dahil sa residency issue. Siya ang naging substitute candidate at nanalo bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte. Kalaunan ay naging mayor naman siya ng Ormoc City. Hindi naging madali ang kanyang political career.
Noong 2013 ay pinawalang bisa ng Korte Suprema ang kanyang unang termino bilang kongresista dahil sa legal na usapin tungkol sa substitusyon. Gayunman, muli siyang tumakbo sa sumunod na halalan at muling nahalal. Noong 2025 ay muli na namang naging sentro ng pambansang balita ang pamilya Gomez dahil sa banggaan nila ni Kerwin Espinosa. Noong April 10, 2025, habang nangangampanya si Kerwin Espinosa bilang kandidato sa pagkaalkalde ng Albuera, Leyte, binaril siya ng isang hindi pa nakikilalang gunman habang nasa isang campaign event. Tinamaan siya ng bala sa bahagi ng dibdib malapit sa balikat. Nasugatan din ang kanyang kapatid na si Mariel Espinosa at isang menor de edad na tinamaan ng ligaw na bala. Nakaligtas silang lahat matapos maisugod sa ospital. Habang nagpapagaling, nag-Facebook Live si Kerwin Espinosa at nagbitiw ng matinding akusasyon laban sa pamilya Gomez. Sa kanyang live video ay idinawit niya sina Richard at Lucy Gomez sa umano'y nangyaring ambush, bagamat wala siyang inilabas na ebidensyang nagpapatunay sa akusasyon. Sa gitna ng kanyang galit ay hinamon pa niya si Richard Gomez ng isang gun duel o barilan habang sinasabing lalaki sa lalaki. Mariing itinanggi ng pamilya Gomez ang lahat ng paratang. Tinawag pa ni Richard Gomez na scripted ang ambush at sinabi niyang hindi siya naniniwalang may kinalaman ang kanilang pamilya sa nangyari. Samantala, nagsampa naman si Mayor Lucy Torres Gomez ng disqualification case at iba pang reklamo laban kay Kerwin Espinosa dahil sa kanyang mga naging pahayag at sa umano'y pagbabanta sa kanyang asawa. Matapos ang eleksyon ay humingi ng paumanhin si Kerwin Espinosa sa pamilya Gomez, ngunit sinabi ni Richard Gomez na hindi niya tinatanggap ang naturang paghingi ng tawad at nananatiling malamig ang kanilang relasyon. Isa rin sa mga pinakamalaking kontrobersyang kinaharap ni Mayor Lucy Torres Gomez ang demolisyon ng mga kabahayan sa Barangay Cogon, Ormoc. Maraming residente ang tumutol sa demolisyon at iginiit na matagal na silang naninirahan sa lugar, habang ang ilan ay nagsabing may hawak pa silang mga titulo ng lupa. Lalo pang umingay ang isyu ng makatanggap umano ang bawat apektadong pamilya ng humigit kumulang 24,000 na relocation assistance na ayon sa kanila ay napakaliit at hindi sapat upang makapagsimula muli. Dahil dito, umani ng matinding batikos ang administrasyon ni Lucy. Sa panig naman ng Ormoc City Government, ipinaliwanag nilang relocation assistance lamang ang ibinigay at hindi kabayaran sa lupa o bahay. At iginiit nilang legal ang isinagawang demolisyon batay sa mga umiiral na desisyon at pagmamay-ari ng gobyerno sa naturang lupa. Sa kabila ng lahat ng kontrobersyang kanyang hinarap, mula sa klepto issue hanggang sa mga issue sa politika, nananatiling isa si Lucy Torres Gomez sa mga pinakakilalang personalidad sa bansa. Hanggang ngayon, hati pa rin ang opinyon ng publiko, ngunit hindi maikakailang naging bahagi siya ng ilan sa mga pinakapinag-usapang issue sa showbiz at politika sa Pilipinas.